Sinungaling ka! Oh, yan talaga ang sinabi ni BBM mga kababayan habang nakaharap siya sa salamin. Ay hindi, habang kaharap niya ang mainstream media mga kababayan at tinanong siya na, Kuting, anong masasabi mo dito sa pasabog ni PRRD na pinadalhan ka daw ng bicameral committee ng mga papeles ng GAA na may mga blankong items? Sabi ni BBM mga kababayan, ikaw Duterte sinungaling! 3 beses niyang binanggit na liar. O talaga, inulit niya mga kababayan, sinungaling daw si PRRD. Dahil, bakit naman daw siya pipirma mga kababayan ng blanco? Oh, kaya sinungaling daw si Digong galing sa napaka-honest mga kababayan. Ay, Diyos me yung Marimar, mabubudol mga kababayan. Oh, binudol na naman tayo. Pinapalabas niya mga kababayan na ang tinutukoy ni Digong na blanco ay yung pinirmahan niyang batas. Ang tinutukoy ni dating Pangulong Duterte ay yung inaproban ng bicameral committee. Blanco ang ibang items mo mga kababayan. Ibig sabihin, ang naglagay ng amount doon ay ang Palasyo Malacanang na. Dahil blanco parang binigyan ng blankong cheque ng mga kababayan, mga kongresista at mga senador. Ang presidente, ikaw na bahala dyan. Siyempre, lalagyan nila dyan mga kababayan kung ano ang gusto nilang amount. Tsaka pipirmahan, Diyos mio. Oh, parang blankong cheque, sabi na dating Pangulong Duterte. Which is, bawal na bawal mga kababayan Dahil dapat mga kababayan, kung aabot na sa presidente yung GAA, ay wala ka nang idadagdag. Ang gagawin na lang ng Pangulo mga kababayan, ay pipirmahan o i-veto. Anong nangyari? Anong nangyari mga kababayan? Yung pinadala ng mga kongresista mga kababayan, mayroong mga blanco. Dahil sa bicameral committee, doon na sila pumirma mga kababayan Ibig sabihin, yun na ang final ng bicameral. Parang binigyan ng blanco sa BBM na budget. Siya na ang bahalang naglagay doon. Kapag ganon mga kababayan, nawala ang purpose na mayroon pa tayong Congress at Senado na sila ang nag-check and balance mga kababayan dito sa pondo na hinihingi ng palasyo. Kaya nga sabi ni dating Pangulong Duterte, kung sino man ang naglagay ng amount doon sa blanco mga kababayan, ay that is tantamount to forgery. Oh, perjury. Oh, yan ang sabi ni dating Pangulong Duterte. Panoorin niyo po ha. Itong pambubudol ni BBM mga kababayan. Pasok! He's lying. Oh, unang beses kasi sinabihan lying. Nyam. Oh, pagkatapos sabihin he's lying mga kababayan. Pag ganyan, nyam. Oh. He's a president. Nyam. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without... He knows! Oh. Sinabi ba niya na yung pinirmahan mo, yung final ang blanco? Hindi. Ang sabi ni Digong, yung pinadala ng bicameral committee sa iyo. Kaya invalid blanco. And with a blank, he's lying. He's lying. Oh, second time na yan mga kababayan ha, na binanggit ni BBM na liar si PRRD. And he's lying because... Oh, tatlo! Paulit-ulit talaga BBM na ini-emphasize mo na liar si PRRD. Coming from the master of budol mga kababayan. And he's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. At, Kaya pakinggan natin mga kababayan itong sabi ni Bato. At yung sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang bangko doon sa GAA dahil nakita naman talaga natin ngayon paglabas ng GAA. Yan nga mga kababayan. Sinong nag-fill up niyan? Kung ang final na approve sa bicameral committee ay mayroong mga blanco. Ang mga blankong iyan mga kababayan, hindi na dumaan sa mga senador at mga congressman. Sino ang nag-fill up niyan doon sa taas? Kaya ang sabi ni dating Pangulong Duterte, that could land you in prison. May laman talaga yung mga presyo na yan. So, totoo rin yun. Pareho silang totoo nagsasabi ng... Hindi. Ang isa mga kababayan ng budol. Tinwist ang sinabi ni PRRD. Totoo. Pero, ang problema dyan, ang question dyan ngayon, yun nga ang question ng Pangulo, former President Duterte, na para ka tayong yung mga members ng Bicameral Conference Committee. Nagbigay ng blanco check blank check. Dahil, yun nga, walang laman. Yung blanco na yun. By the billions mga kababayan ha. Kung bawat isa niyan, mag-a-add na sila ng 1 billion dito o 1 billion dito increase. Wala na. Sama-sama na silang yayamang muli mga kababayan. Yung mga blanco na walang presyo. Actually, hindi ko pa nakita yung nakita yung
General yung, Appropriation GAA. Act. Kasi wala pang printed mga kababayan eh. At ang fishy masyado, bakit pagkatapos maglabas ang pasabog ni PRRD is biglang nag-maintenance mga kababayan, hindi ma-access ang website ng DBM? Mayroon ba silang inaayos doon? Minagic na naman ba mga kababayan? Na doon sana makita yung soft copy mga kababayan ng GAA. Wala talagang blanco doon sa pinirmahan na ni BBM mga kababayan. Ang blanco yung pinadala sa kanya. So, nag-fill in the blank. Sino ang nag-fill in the blank mga kababayan? Hindi ko ba nakita Bawal yan. yung buong GAA kasi makapal yun eh. Pero sigurado ako na nung pinirmahan niya ng BICAM talagang blanco. Mga blanco. Pati si Aimee Marcos mga kababayan, nag-testify na rin. Paano ako pipirma ng isang blankong papel? Mga blanco daw mga kababayan. Nasaksakan ng numero. Yung binigay sa amin na kopya, na soft copy, na in-email sa bawat opisina ng senador, ganun pa rin ang laman talaga. Blanco, yung mga yung sinayt ni Congressman Ongab na mga... Pinadala yan sa kanila ha? So paano nila madidinay yan? Ang daming pinadalhan. Item na parang walang laman talaga. Walang laman. Katulad ng jutak ni Jungag mga kababayan. Yun talaga ang laman. Blanco. Ideally, ganoon talaga dapat. Transparent lahat ng transactions, lahat ng pag-delete, lahat ng pag-amend, lahat ng pag-transfer ng amounts during the Bicameral Conference Committee, lahat ng activities dapat ay transparent, pero never pa nangyari yan sa history ng Philippine Congress na yung BICAM ay open to the public. Ang nangyari dyan is open lang sa opening session at open lang sa closing session. Pero in between hindi na open yan. Nag-uusap-usap na lang si Nazaldico, si Tambaloslos, si Chis Escudero, si Grace Silang po. dalawa na lang ng mga chairman dyan na nag-uusap. Mga chairman, at saka mga president, speaker and the Senate President. Well, walang sinungaling sa kanila. Pareho sila. Sinungaling si BBM Bato. Tinwist niya eh. Iniba ang usapan mga kababayan. Para tinanong ka na, ikaw ang nagnakaw nito no? Ang sagot mga kababayan, ay napakabait ko. Marami naman akong pera. Hindi ako makabasag pinggan o ganyan. Hindi talaga sinagot mga kababayan yung eksaktong tanong. Parang ganyan. Ang nagsasabi ng totoo. Sabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, blanco yung mga presyo. Ng BICAM. Yung ibang mga project na nandoon sa BICAM report. Totoo yun. Totoo. At yung sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang blanco doon sa GAA dahil nakita naman talaga natin ngayon paglabas ng GAA, may laman talaga yung mga presyo na yan. Ibig sabihin mga kababayan, finil-upan nila yung blanco. Paano nagkalaman? Tapos sinabi ni BBM na sinungaling si PRRD, he is lying. Na mayroong blanco, yung the fact lang mga kababayan na sinabi niyang sinungaling si PRRD, ay si BBM mismo ang sinungaling. Totoo rin yun. Pareho silang nagsasabi ng totoo. Pero ang problema dyan, ang question dyan ngayon, yun nga ang question ng former President Duterte na para tayong yung mga members ng Bicameral Conference Committee ay parang nagpirma ng blank check dahil yun nga, walang laman. Yung walang laman, katulad ng yung jutak. mga blanco yun, walang presyo, walang nakalagay. Which is very, very totoo. Dapat, ideally, hindi ka dapat magpirma kung walang laman yan. Pero in that case, minamadali nila, pinirmahan yung report na yan, kahit na blanco. Kasi nakita mo natin, after nung... At sino-sino kaya mga kababayan ang mga pumirma dito sa mga blankong ito? Nagpirmahan, I'm not sure kung 1 day or 2 days after, nagbigay sila ng mga kopya sa bawat office ng mga senador. Ganun nga nakikita ko. Ano yung pinakita ni Congressman Ongab na BICAM report, ganun din yung nakikita namin doon sa sinabit sa amin. Kung ano yung blanco doon, yun din blanco rin doon dito sa amin. Ganun talaga. Which dapat hindi mangyari yan dahil very dangerous yan at it defies logic nga bakit ka magpirma na hindi mo alam.
Kaya nga ang sabi, this is the most corrupt budget in Philippine history. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Nasabi ni BBM sinungaling daw si PRRD, pero siya pala ang sinungaling. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.